Well, isang magandang nagaganap ngayon sa ugnayan natin sa Cambodia ay yung mas madalas na pakikipag-ugnayan ng ating mga liderato, ang ating Pangulo at ang punong ministro ng kaharian ng Cambodia. Tulad ng nasabi mo, bagamat ito ay pangalawa na nilang pangalawang pagbisita na ng Pangulo, ito ang kauna-unahan niyang bisita de Estado or state visit, no? At bagamat ito ang kauna-unahan, may mga 5 beses na sila nagkadaong palad, no? And ito ay magiging pang-6. At ito ay tanda ng masugid nating layo na mapalalim pa ang ating relasyon sa Cambodia. Yung pagtanggap ng Pangulo sa paanyaya ng hari ng Cambodia na pumarito rito ay may layong mapapalakas nga pa ang ating pakikitungo sa isa't isa at nang sa gayon makinabang ang ating mga mamamayan sa mga binubuong inisyatiba na pangseguridad, pang-ekonomiya at sa akin lalong na sa kapakanan ng mga Pilipino sa Cambodia. So tandaan din natin na mahalaga ang ating pakikipagkaibigan sa Cambodia dahil kasapi rin ito sa ASEAN. At sa panahong ito, kinakailangan nating ang magkipagkapit-bisig sa ating mga kasapi sa ASEAN upang matugunan ang mga hamon ng panahon na mas mabuti nating harapin kung tayo ay nagkakaisa sa ASEAN. Sa mga panahong ito, yung ating people-to-people ties ay siyang talaga nasa puso or nasa gitna ng ating magandang pakikipag-ugnayan sa Cambodia. Sa darating na bisita ng Pangulo, inaasahang tatalakayin ng Pangulong Marcos at ng unang ministrong Hun Manet ang mga bagay na kapwa mahalaga sa interes ng ating mga bansa. So, nariyan na yung seguridad, ang tanggulan, ang pagsusupil ng krimen na transnasyonal. Of course, alam natin na merong kasamang mga ngalakal ang Pangulo at sila ay meron din mga binubuong sarili nilang partnerships, no? And of course, kasama rin ang ating kalihim ng agrikultura na siyang, of course, ang kanyang magiging pakay ay food security, no? Cooperation in food security. At nandyan din ang kalihim ng migranteng manggagawa. So, inaasahan din na pagtutuunan ng pansin ang kapakanan at proteksyon ng mga manggagawang Pilipino dito sa Cambodia. Yung nasabi mong tatlo at tunay na karagdagan na to, no? Doon sa 8 na nalagdaan nung Pebrero. So pag nadagdag tong tatlo sa taong to lamang may 11, magkakaroon ng 11 pagkakasunduan na ang Pilipinas at ang Cambodia. So yun sinasabi nating tatlong idadagdag, yan ay ang kooperasyon sa lalong mataas na edukasyon. Meron tayong ina-update na 2 ay yung sa laban natin sa transnational crime at yung pangatlo naman ay yung sa air services. I can tell you that the numbers will speak for themselves. Kung nung 2022 may ang higit kumulang 300 ang dumalo sa pulong na iyon, ngayon ay dodoble pa. So talagang nalulugod at really looking forward to the President's visit ang ating mga kababayan. Noong 2024, may natalang 10,000 ng Pilipino ang nagtatrabaho at naninirahan dito sa Cambodia. Ang karamihan sa kanila ay mga guro, no? Tapos sinundan or halos pareho siguro ang bilang ng mga manggagawa, actually supervisors sa mga pabrika dito, no? And then meron tayo mga misyonaryo, madami din sila.
And yung mga iba naman ay mga inhinyero, mga tagapangasiwa ng malalaking negosyo. No, meron din tayo mga doktor at mga nurse at piloto. May mga piloto din ditong Pilipino. So, in other words, professionals ang ating karamihan na mga kababayan, at yung iba naman ay yung mga anak din nila. No? So siguro makikita ng Pangulo sa darating na linggo yung ating mga kabataan din. Ang gusto ko sigurong idiin ay dito sa Cambodia, tulad ng sabi mo, maganda ang tingin. Maganda ang tingin sa mga kababayan natin, mataas actually. At ang pakikipagkaibigan natin sa mga Cambodian ay malapit at mainit. So, masaya po ang mga Pilipino dito. In fact, karamihan sa kanila, dekada rin na ang binibilang sa pagtigil dito. Ang pagpunta ng ating mahal na Pangulo dito sa kaharian ng Cambodia ay siyang patunay at pagpapasatupad ng kanyang polisiya na ang Pilipinas ay kaibigan ng lahat, maliit man o malaking bayan. Kaya naman kami sa Pasuguan, kasama ang pamayanan ng Pilipino sa Cambodia, ay nananalig at sumusuporta sa bisitang ito, na ito'y magdudulot ng kabutihan sa mga mamamayan ng Pilipinas at ng Cambodia.